We always need to pray sa lahat ng bagay. Pwede nating pamagatan ng pag-aaral na to, ang paggamit ng banal na spirito sa mga spiritual na kaloob. Okay, kung paano gagamitin ng Panginoon ang mga kaloob na ito. I think this is already our 4th session pagdating sa series on spiritual gifts. Just a brief background, pagtatanaw muli. Nung tinatalakay ni Apostle Paul ang 1 Corinthians chapter 12, verses 1 to 3, doon niya talaga idiniin ang kahalagaan ng spiritual gifts. At bakit ang Corinthian church ay nagkaroon ng sobrang kalituhan na pwede ring mangyari sa atin. So, without a good understanding of the Word of God, pwedeng hindi natin malalaman, una, ano ang kaloob natin, if we are Christians. Pangalawa, paano gagamitin ang mga kaloob na ito. They had that kind of confusion. Now, isa sa pinaka-shocking statement na binanggit ni Apostle Paul, coming from our last study, is found in 1 Corinthians chapter 10, verses 19 to 20. Ano bang binabanggit sa 1 Corinthians 10, 19 to 20? Ano kung gayon ang aking sinasabi, na ang handog sa mga Diyos-Diyosan ay may kabuluhan, o ang Diyos-Diyosan ay may kabuluhan? Hindi, sinasabi ko na mga bagay na inihahandog ng mga pagano ay kanilang inihahandog sa mga demonyo at hindi sa Diyos. At di ko ibig na kayo maging kasama ng mga demonyo. Nakakagulat yun at wala na siguro mas direct statement para sabihin na ang pagsamba sa Diyos-Diyosan ay mali sapagkat hindi ang Diyos ang sinasamba mo, ang mga demonyo. Nilinaw niya talaga yon. Ang problema, yung tinatawag dyan na dumb idols, mga pipe, hindi makapagsalita, nagkaroon ng hold sa kanila, control. Yun ang background nila eh. Galing sila sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Nung naging Kristiyano na sila, hindi nila maalis yung ganoon. Kaya sinasabi ni Apostle Paul, napakalaki ng hatak pa rin sa kanila nung dati nilang buhay. At pwedeng mangyari to kahit sa modern day Christian. Oo, naging Kristiyano tayo, kumilala tayo sa Panginoon, nagsisi tayo ng kasalanan. Pero hanggat hindi natin talagang itinatakwil yung dating buhay at hindi natin nakikita na mali yun, pwedeng mayroon pa rin siyang hatak sa atin eh. At posible, kahit na matagal na tayong Kristiyano, pwede tayong bumalik. Kasi nga, hindi tayo convinced na mali eh. O parang okay lang naman yan eh. Yun ang nangyari sa Corinthian Christians. Paalala niya kasi, ano ba daw dapat ang kalagayan ng mga Kristiyano? Di ba, if you remember yung nasa 1 Corinthians 12, 1 and 2 kasi tayo, just to have this context, sabi niya, 1 Corinthians chapter 12, ngayon mga kapatid, hindi ko nais na wala kayong alam tungkol sa mga kaloob na spiritual. Alam niyo na nang kayo'y mga pagano pa, inakit at inilagaw kayo sa mga Diyos-Diyosan na hindi makapagsalita. Yun yung term na yun, as ye were led. Hinahata kayo. Now, anong koneksyon nito kung pinag-uusapan na spiritual gift and then, papaano na sila ay hindi nila alam ang kanilang spiritual gift at hindi nila nagagamit ng tama. Yun ang connection doon. Kasi ang ginamit na verb dun sa you were led, inakay kayo, is the Greek verb ago, na ang ibig sabihin, being led away as a passive victim. Hinihila ka at tuloy ka lang. Parang wala kang control. Di ba? Yung last illustration natin, na nakaraan, parang kapag ikaw binihag, tapos, alam mong wala kang pag-asa, hindi ka makataka, susunod ka lang kung saan ka dalhin. Ganun na nangyari sa kanila. And that was an irresistible leading. Ito hindi naisip ng karamihan. May kapangyarihan ang kaaway, bagamat hindi siya pinakamakapangyarihan, may kapangyarihan ng kasalanan sa buhay ng mga tao at ang mundo, bagamat hindi sila pinakamakapangyarihan. Pag hinayaan mo na ito ang mag-control somehow, maaaring magising ka na lang na ang layo mo na sa gusto ng Diyos. Yun ang nangyari sa kanila at this time. Bilang dagdag na talata natin, 2 Timothy chapter 3, verse number 6. Ano binabanggit doon? 2 Timothy 3:6. Sapagkat mula sa mga ito, ang mga pumapasok sa sambahayan at binibihag ang mga hangal na babae na puno ng mga kasalanan at hinihila ng mga iba't ibang pagnanasa. Ang ginamit na term, lead
captive, silly women laden with sins. Hindi, of course, hindi lang naman babae, pero yan ang ginamit na illustration. Kahit lalaki, ganyan. Nagiging wala tayo sa katinoan ng isip kapag punong-puno ka ng kasalanan at yun na ang humihila sa'yo, nag-iiba ang iyong pagnanasa. May epekto sa buhay ng tao. Para bang ang point, akala mo, ikaw ang biktima at wala ka ng control. Kaya ang mga demonic forces ang nagli-lead. Kita nyo gaano kaseryoso? Kaya pala ang mga tao, minsan nga biglang may nag-post sa Facebook, chine-challenge niya, of course, ang mga RC, alam nyo na ibig sabihin, na yung about Mariola Tree. Ang daming nag-react. Sabi niya, galang mo na lang. Kasi naman yung nag-post, syempre, mag-post ka ba naman ganun? Ino-offend mo sila. Wala ka naman paliwanag. Walang ganun. Ibig sabihin, basta mag-post ka lang ng ganun, hindi tatanggapin ng tao. Yun ang dahilan ba't hindi makakalaya ang iba maliban sa kapangyarihan ng Diyos. That's just an example. Pero, huwag tayong padaya. Inialis na tayo kasi ng Diyos doon. Okay? Yun, pagano nilang buhay, pero nagkaroon ng epekto. Ngayon, huwag na nating balikan yung dati nating buhay. Yun ang nangyari, no? Kaya naging magulo ang Corinthian Church. Yun ang nag-control eh. Yung dati nilang background, inayaan nila, yung sabi ko nga, di ba, the church is becoming worldly and the world is becoming churchy. Maraming iglesia ang ginagayang pattern yung mundo. Yung mundo naman, ginagaya naman yung church. Nagpapakabanal. Mali no? It should be the Word of God. At yun, ang isa sa pinaka nakakagulat na nangyari sa Corinthian Christians, nawalan sila ng discernment, hindi nila alam ang tama at mali. Yun, hindi nila alam yung galing sa Diyos at galing kay Satanas. So, ganito daw. Ang totoong mga Kristiyano na spiritual at pinangungunahan ng banal na spirito, hindi sila madaling madala ng mga bagay na hindi galing sa Diyos. Dahil, syempre, dapat babad sila sa salita ng Diyos, nananalangin, at lumalakad sila sa kalooban ng Diyos. Pero ang mga wala sa Panginoon o nagpe-pretend na nasa Panginoon, napakadaling madala. Konting may fad, di ba? May kakaibang bagay, sunod agad, at nadaling maniwala. Mukhang maayos naman yung turo nila eh. Parang gano'n, dito na lang ako. Okay? Hindi nila ma-discern yung tama at mali. At yun ang dapat ingatan natin. Narinig niyo siguro, yung mga, I don't know, sa mga Pentecostal, sasabihin nila, I was slain in the Spirit. Yung mga sobrang kapangyarihan daw ng Spirito sa buhay niya, nanginginig. Tapos biglang babagsak. Bibigay ko sa iyo yung kapangyarihan. Boom! Minsan, hindi minsan madalas na orchestrated yun eh. Yung mga ganon? Oo, napag-usapan na yun, na-practice na yun. Kunyari, yung mga tao naman dalang-dala. Yun nga yun eh. Kaso anong spirito? Yun ang tanong doon. Tapos, di ba, bakit may mga naghihimala? Pupunta sila doon, magsasayaw, okay, pupunta, hindi magkaanak. Kasi nga, akala nila, kumo may pinagaling kunyari o may ginawa sa Diyos nga. Yan ang hindi madidiscern ng marami. Malibang, turuan ka na, parang may hypnotism ba? Parang, ang lakas ng hatak. Tandaan natin, kung banal na spirito ng Diyos ang gagawa, hindi niya gagawin to sa mga tao na walang control. Okay? Tandaan yan. Because ang Holy Spirit ang nagko-control ng buhay natin. Hindi mo po pwedeng sabihin, sobrang puspos ako ng spirito, hindi ko alam ang ginagawa ko. Baka naman puspos ka ng spirito ng alak. Di ba gano'n? Kaya huwag ka daw makontrol ng pagkalaseng, yung alak, pero dapat ang banal na spirito. Tama niya? Ang dami kasi kaisipan ng mga tao ngayon, noon, ganyan na ang kanilang kaisipan. Now, tingnan nyo, no? Para kay Apostle Paul, gaano kahalaga na dapat, ano man ang ginagawa natin, siguraduhin natin ang Diyos ang gumagabay. 1 Corinthians 14:15. Ano kung gayon ang aking gagawin? Ako'y mananalangin sa Espiritu at ako'y mananalangin din sa isipan. Ako ay aawit sa Espiritu at ako'y aawit din sa isipan. Para kay Apostle Paul at dapat maantuwa ng church, ang pananalangin dapat ginagawa sa Espiritu natin. Habang ang Espiritu ng Diyos ay may control. Hindi ka lang basta nagsasabi ng salita.
Ang pag-awit, ginagawa para sa Diyos, hindi lang nakitang bumubuka yung bibig. Yung pagsamba dapat, ayon sa pagkilos ng banal na spirito sa ating mga spirito. Diba? Nakita nyo yun? Pareho. Controlled ng Diyos. Kaya dito niya inaalis yung kaisipan na pwede kang gumawa ng isang bagay na hindi mo alam. At minsan nga daw, merong mga awit daw na parang na gabay ng spirito, hindi mo maintindihan. Diba ganun ang interpretation nila, yung speaking in tongues, makalangit na lengguwahe, gaganon sila. Dati may nagpa-practice niyan. Pag inano mo, ano yun? Hindi ko alam. Saan galing yun? Diba? Mali Mali yung pagkaunawa sapagkat pag ang Espiritu ng Diyos ang gumawa, malinaw. And remember, sa Book of Acts, yung lengguwaheng binigay sa kanila, human language. Naintindihan ng mga nakikinig iba't ibang lengguwahe. Ginamit ng Espiritu ng Diyos. Now, mahalaga to sapagkat kailangan maintindihan natin sino ang Diyos at paano siya kumilos. 1 Corinthians 14:33, sapagkat ang Diyos ay hindi Diyos ng kaguluhan, kundi ng kapayapaan, gaya sa lahat ng mga iglesia ng mga banal. Walang exception. Lahat ng totoong iglesia, dapat ang Diyos ang may control at ang Diyos hindi siya Diyos ng kaguluhan. God is a God of order, hindi confusion. Ng kapayapaan nga daw So, tandaan natin ang pagkilos ng Panginoon. Inaayos niya lahat ng bagay. And verse number 40, subalit gawin ang lahat ng mga bagay ng nararapat at may kaayusan. Yun ang challenge. Kaya tamang manalangin tayo bago tayo umalis, magbasa tayong salita ng Diyos, mag-meditate tayo bago tayo mag-worship. Hindi yung iyon na lang ang unang-unang pagdinig natin sa Diyos. Inihahanda tayo ng Diyos So, tapos, maganda nagpaplano, anong magiging order of service, lahat ng gagawin. Make it orderly. Yun ang gusto ng Diyos. Hindi bahala na. Minsan, may mga spontaneous things that can happen. Hindi mo kasi alam. Something can happen, pwedeng may mga magbago. Okay lang yun. Pero ang sinasabi natin, the ordinary course of things, dapat ayon sa gusto ng Diyos. Pinag-iisipan, pinaplano, inaayos. So, ulitin natin, hindi pagkilos ng banal na spirito kapag magulo. Kapag wala man lang pagkaunawa sa mga ginagawa. Pag out of control, hindi galing sa Diyos. At yun na nangyari. Yung paganong paniniwala nila ng mga Corinthian Christians, nadala nila sa church kaya nagkaroon ng kaguluhan. Mas naging mahalaga sa kanila yon yung dati nilang karanasan kaysa sa salita ng Diyos at tinuturo ng Diyos. Sana tayo lumalalim tayo sa salita ng Diyos. Hindi lang yung nakagisna natin. Marami kasi sa nakagisna natin, alam natin, hindi ayon sa salita ng Diyos. Now, dito niya ipapakita, ano ba ang mga pagsubok or the tests para malaman natin ito ng mas malinaw. 1 Corinthians 12:3, kaya't nais kong maunawaan ninyo na walang nagsasalita sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos na nagsasabi, sumpain si Jesus, at walang makapagsasabi si Jesus ay Panginoon maliban sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ito daw ang unang prinsipyo ng pag-alam at paggamit ng spiritual na kaloob ng Diyos. Kailangan ang Espiritu ng Diyos ang kumikilos sa atin at siya ang may kaugnayan tayo sa Diyos dahil sa pagtubos niya sa atin. Napakadali kasi gawin natin sa laman. Tama? Parang yung pinapakinggan ko mensahe kanina, habang sabi ng Diyos sa bansang Israel, lumusob na kayo. Binibigay ko na sa inyo yan. Takot na takot, ayaw. Nung sinabi ng Diyos, hindi kayo makakarating sa lupang pangako, yung susunod na siya. Tsaka sumunod. Sabi ng Diyos, wag na kayong pumunta, matatalo kayo, hindi po pwede. Ginawa pa rin. Anong nangyari? Talo. Ganun tayo di ba? Pag kami narinig tayo, nabasa tayo mula sa Biblia, ayaw nating sumunod agad-agad. Matigas ang ulo natin. Gusto pa natin makaranas ng hirap o yung pagbagsak, tsaka tayo makaka-realize, Lord, patawad po. Tamang humingi ng tawad sa Diyos. Ang problema, ganito. Pwedeng gagawin natin yung tamang unang pinapagawa ng Diyos sa sarili na nating lakas. At yun ang ayaw mangyari na Apostle Paul, sapagkat ang isang test daw, at later makikita pa natin ito, Espiritu ng Diyos ang nagbibigay ng kakayanan para magamit natin yung kaloob. Hindi sa atin yan kahit gaano kakapagaling. Walang epekto sa, at eto nakakasira pa nga minsan. Yumayabang ang tao
Alam mo, nagamit mo ng maayos yung spiritual gift mo sa unang pagkakataon. Feeling mo, kayang-kaya mo sa susunod. Hindi ka na mananalangin, hindi ka na mag-aaral. Walang ganon. Bawat sandali, dapat, tingnan natin yung negatibo muna. Sabi dito, walang nagsasalita sa pamamagitan ng Espiritu na nagsasabi, sumpain si Jesus. Ito yung pagtutuligsa o denouncement ni Apostle Paul. Alam nyo ba, at pwede nating maisip itong nangyari sa Corinth, merong mga tao na feeling nila, puspos sila ng Espiritu at magsasabi sila, si Jesus ay sumpain. Nangyari kaya nga tinutulig sa ni Apostle Paul. Parang ganun. We could imagine that to have happened. Of course, you cannot be dogmatic, pero parang ganun ang scene. Kaya sinasabi niya, paano nangyari yun? Imagine nyo, di ba, ang laking kahangalan, kung sa gitna ng Sovereign Grace Baptist Church, bigla may magsasabing, ako meron akong gift of prophecy. Binigyan ako ng Diyos para magpahayag. And then tumayo siya at anong sasabihin mo? Si Jesus ay sinumpa. Hindi mo na kailangan ng malalim na pag-isip para sabing mali. Alam mo na agad Nakuha nyo? Itong problema, dahil ang basihan nila ng Corinthian believers, yung karanasan. Yun. Pag masarap pakiramdam mo, okay. Pag hindi, hindi. May kantang ganyan which is supposed to be a Christian song daw. How can it be wrong when it feels so right? You light up my life. Supposed to be offered daw ni Debbie Boone yan, kasi tatay niya si Pat Boone. Christian siya sa Diyos yun. Ang problema, yun ang prinsipyo na paano magiging mali na ibigin kita, yun ang pakiramdam ko maganda. Ang tanong, may karelasyon ka na ba? May asawa ka na ba? Di mali. Pangalawa, hindi ba Kristyano yan? Sa mga Christians, di ba? Alam mo ang tao pinipilit kahit mali. Ang problema sa Corinthian Church, to be fair, hindi nila alam. Doon sila naging mangmang. Hindi na nila alam kasi puro karanasan ang kanilang pagbabatayan, hindi yung salita ng Diyos. At delikado tayo dyan, mga kapatid. Pagkaranasan ng pinag-usapan natin, iba-iba tayong karanasan. Paano mo malalaman kung galing sa Diyos? Ano bang tinuturo ng salita ng Diyos? Babalik at babalik pa rin tayo sa Biblia. At ito pa tinrain sila ni Apostle Paul somehow. Nalaman niya ang katuroan ng Biblia at nagstay somehow si Apostle Paul para sila ay matuto. Pero ganun pa rin, bumalik pa rin sila sa dati. Minsan, ito din problema natin. Matagal na tayong Christians, marami na tayong nalamang training, pero naging lax na tayo. Hindi na natin pinanghawakan ng matinding pananampalataya pag-ibig sa Diyos. Lumalamig na tayo. Tapos, hindi na tayo careful sa buhay natin. Ang Diyos baba prioridad natin. Hindi na natin malaman ang tama at mali. At hindi natin malaman ang Diyos baba prioridad ng buhay natin o marami nang umagaw sa atin. Delikado yan. And you could also see, maraming Kristiyano ganyan kahit sa panahon natin. Tumagal na lang, pero hindi lumalim. Napakadelikado, di ba? So, yun ang problema. Kapag ginagawa mo na yung mali, hindi mo alam. Di ba nadaya? Parang ganun ang tawag. Paano natin ma-imagine ang scene? Parang ganito daw yan. Merong isang nag-profess, nagsabing Kristiyano ako. Di sige, masaya sila. Dahil nagsabi lang na Kristiyano, hindi naman siguro malalim ang pagkaalam nila kung talagang Kristiyano yan o hindi. Tinanggap. Ang problema, itong nag-profess na Kristiyano, siya ngayon na nagsabi na si Jesus ay sumpain. Dahil nagtiwala sila, Kristiyano naman yan, siguro, lahat ng gagawin niya, makakalugod sa Diyos. Pinamumunahan siya ng Espiritu. Ingat tayo dyan, marami nagsasabing mga Christian singers, Christian songs, napakalayo na sa Biblia ng lyrics, ng kanta. Alam natin yan, di ba? So, hindi ko sinabi ng isang taong Kristiyano, talagang Kristiyano. At ito yun, may carry over nga yung kanilang excitement. Sabi ko nga, yung nangingisay, nanginginig, bumabagsak, parang gustong-gusto nila yon. At dito natin makikita gaano kalala ang Church of Corinth. Meron nang gumawa ng ganon, hindi pa nila makita kung mali. Tinanggap pa nila. Naniniwala ba kayo?
pag ginawa sa simbahan o sa iglesia, tama? Akala nung iba kasi, pumasok ako sa simbahan, hindi na ako gagalawin ng kaaway. Ang kaaway nga pumapasok eh. In one sense, ang ibig ko sabihin, may mga ini-influensya siya sa loob ng simbahan. Nadadaya ang marami, di ba? So hindi ko mo nasa simbahan ka, protektado ka, kung hindi mo kilala ang Panginoon. Ang sabi nga ni John MacArthur, Satan spends much of his time in the church. Pero gusto niya ma-deceive, either yung mga hindi lumalagong Kristiyano o yung nabubuhay sa kasalanan. So, ingat tayo dyan. And, posible din, kasi ang context nito, may mga Jewish Christians, mga Hudyo na naging Kristiyano, nalipat sila sa kanilang relihiyon from mas strict Judaism, isang Diyos din, pero ngayon, kinikilala na nila si Kristo. Naging tagasunod sila na Kristo. Problema, yung term na anathema is a Greek word used in the vocabulary of a Jew to mean devoted to destruction. Kapag sinabi daw yung anathema sa ating translation, cursed, sumpain, inilalagak mo yan para hatulan ng Diyos, para masira. Ito daw ang pinaka malakas na salita nila para sabihin na hahatulan ka ng Diyos. Isipin mo yun, para sabihin mo na si Jesus ay hahatulan ng Diyos, hindi mo kilala ang Panginoong Jesucristo. Now, paano ba natin ito mako-connect? Ano ba ang pinaniniwalaan ng mga Hudyo patungkol sa mga napapako sa krus? Tandaan nyo, during the Roman times, isa sa pinakamasakit na paraan ng pagkamatay, yung krus. Na-invento sa panahon nila. Pero, etong sabi sa Deuteronomy chapter 21, verses 22 and 23. Tingnan natin para may background tayo. Kung ang isang lalaki ay magkasala ng kasalanang nararapat sa kamatayan at siya'y patayin at siya'y ibinitin mo sa isang punong kahoy, ang kanyang bangkay ay hindi dapat manatili ng magdamag sa punong kahoy, dapat siyang ilibing sa araw ding yun, sapagkat ang taong binitay ay isinumpa ng Diyos upang wag mong marumihan ang iyong lupa na ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos bilang pamana. Naintindihan natin from this passage sa nanggagaling ang mga Hudyo. Ba't hindi nila matanggap na ang Panginoong Jesucristo ay Diyos at tagapagligtas? Sabi sa Biblia, Old Testament, sinusumpa ng Diyos yung taong nabitin sa punong kahoy. Kaya para sa kanila, imposibleng siya yung Mesiyas, sinumpa siya ng Diyos. Kita niya, yan ang basic idea ng mga Hudyo. Etong problem, dala-dala pa rin marahil ng mga Jewish Christians sa Corinth yung ganung kaisipan. Kaya napagsasama nila ang Panginoong Jesucristo at pagsasabing siya ay sinumpa. Na nakikita natin, naging malalim ito. Kaya, may mga Hudyo pa daw ngayon, iniisip pa rin nila yung hindi pa dumarating ang Panginoon, iniintay pa nila yung unang pagdating. Hindi sila naniwalang si Jesus yun. May mga naniwala, of course, naging Kristiyano, pero may mga hindi. So, yan ang basic idea nila. At posible din daw, si Apostol Pablo, nung pinag-uusig niya ang mga Kristiyano, pwede sa kanyang pagpapahirap, hindi lang sa ipagkakaila mo si Jesus, pero kailangan sabihin mo na siya ay sinumpa. Posible yun. Bakit? Ano ba ang wording sa Acts 26, verse 11? Anong ginawa niya ayon sa kanyang pagkukwento sa mga Kristiyano? Sa term dyan, Old Tagalog yan, pamumuso. Basahin ko sa ibang version sa Tagalog, sabi Acts 26:11, madalas ko silang pinarurusahan sa lahat ng mga sinagoga at pinipilit ko silang manlapastangan. Kita niyo, pinipilit ko silang manlapastangan. Sasabihin nila kahit hindi nila paniniwala at sa nag-aalab na pagkagalit sa kanila ay pinag-uusig ko sila maging sa mga lunsod sa ibang lupain. Pwedeng ginawa na daw yun. Okay? Ibig sabihin, kung yun ang paniniwala ng Hudyo, ayaw mo talagang tanggapin si Jesus na Panginoon. Ganun malalim ang kanilang paniniwala. Pero, eto nga, nadala nila yung ganon. At alam niyo ba, sa panahon ito, merong isang heresy o maling katuruan na nagsisimulang umusbong sa iglesia.
Kasi kapag itinanggi mo nga na siya ay Diyos, wala siyang karapatang magligtas, wala siyang kakayahan. Kahit naman yan, di ba? May mga grupong ayaw paniwalaan si Jesus ay Diyos. Ang tawag dyan, Gnosticism. Noong 2nd century, unti-unti na lumalago ang ganyang kaisipan sa mga tao. At ito, yung magdadala sa iba para hindi ka maging tapat sa Panginoong Hesukristo. Bakit? Galing sa kanilang kaisipan, lalo na yung Gnosticism, hiwalay si Jesus kay Kristo. Ano ibig sabihin? Meron sa Kanya na Diyos, pero meron sa Kanya na tao. Magkaiba daw yun. Yun ang paniniwala ng Gnostics. Ibig sabihin, ang Kristo na Espiritu ay nanahan sa katawan ni Jesus na tao. Kita nyo na napaka-subtle, parang feeling mo, ano namang ang mali doon. Pero nag-creep in sa church. Dalawang personalidad ngayon ng Panginoong Hesukristo. Kaya, nung namatay daw ang Panginoong Hesukristo, umalis yung Espiritu ng Diyos na si Kristo sa kanyang katawang tao. Kaya namatay siya bilang tao lang. Kaya pala, hindi nila maintindihan gaano kahalaga yung pagkamatay ng Panginoong Jesucristo at yung kanyang pagkabuhay na muli. Hindi iisang tao. Hiwalay. Bakit natin masasabi? Tingnan niyo yung 1 Corinthians 15:14. Ano ang kanyang gustong ipaunawa sa Corinthian Christians? Ang 1 Corinthians 15 ay central sa katuruan ng Ebanghelyo sapagkat sa mga unang talata, inilatag ano ba ang Ebanghelyo? Na si Kristo ay namatay, siya inilibing at siya nabuhay na maguli pagkatapos ng 3 araw. Walang mabuting balita kung hindi naganap yun. Kung namatay lang siya at hindi siya nabuhay na muli, wala tayong pag-asa. Ang buhay na walang gan. Pinatunayan ni Jesus, siya nga ang Diyos na nagkatawang tao. Bakit? Kahit ang kapangyarihan ng kamatayan, walang hawak sa Kanya. At nagapi niya ang kasalanan. Pero kapag sinasabi daw ng tao, kapag hindi siya nabuhay na maguli, anong ibig mo sabihin? Di baliwala yung kanyang kamatayan. Baliwala ang yung pananampalataya. Hindi siya ang totoong tagapagligtas. At yun ang sinasabi ni Paul, kung hindi siya nabuhay na maguli, di yung pananampalataya natin walang kabulan, ba't pa tayo nangangaral? Pero yun nga magandang sagot, nabuhay siyang maguli. Kahit sabihin ng iba, hindi. Nakita siya ng higit 500 mga tao sa kanyang bagong kalikasan bilang nabuhay na maguli. Totoo, pinatunayan sa kasaysayan, ginawa niya yung kanyang pangako. Ang problema, pinaghihiwalay nila ang Panginoong Jesucristo. At dito makikita natin na napakalaki ng implikasyon, napakalalim nito. Na bilang suporta sa pagiging Diyos ng Panginoong Jesucristo, 1 Corinthians 16:22, sabi dyan ni Apostle Paul, 1 Corinthians 16:22, if any man love not the Lord Jesus Christ, let him be anathema maranatha. Sabi niya, kung may tao daw na hindi nagmamahal sa Panginoong Hesukristo, siya ang sumpain. Kung kaya niyong sabihin na si Jesus ay kasumpa-sumpa, kayo ang masusumpa. Bakit? Hindi ka naniniwala sa Kanya bilang Diyos. Hindi ka naniniwala na siya ay Diyos na nagkatawang tao. Hindi ka naniniwala na siya ay nagsakripisyo ng Kanyang buhay para sa kasalanan natin. Hindi ka naniniwala na siya ay nabuhay na maguli. Ikaw ang masusumpa. Bakit? Hahatulan ka ng Diyos. Napaka-crucial o napakahalaga sa ating pananampalataya at kaligtasan. Kaya pala dapat maganap yung totoong ipanganak muli. Kahapon nung kami nagba-Bible study at nag-visit actually, it was more of a visit and witnessing. Sabi ng kausap namin, I share the gospel yung mabuting balita, binagi. Pero sa kauli-uli, tanong niya, ano bang ibig sabihin nun? Ibig sabihin ba? Parang ganun ang kanyang questioning. Matagal na kasi siya, sarado talaga. Parang, anong ibig sabihin? Wala yung mga ganon, yung ginagawa natin. Sabi ko, kailangan maging personal ang Diyos sa'yo. Pag hindi ka pinanganak na muli, marami kang alam, pero hindi ka pwedeng iligtas mo. At sa bawat isang totoong Kristiyano, kailangan maganap yon. Makita natin si Jesus, ang Diyos na nagkatawang tao na matay para sa aking kasalanan at nabuhay siyang muli
para ako'y tubusin at mabubuhay akong kasama niya. Hindi na ako alipin ng kasalanan. Yun ang hindi marahil na unawaan ng Corinthian Christians. Marami alam, the historical Jesus, dumating si Jesus, pero tao lang siya. Siya ay hero. Siya ay bayani. Siya ay nagbigay ng kanyang buhay. Pero hanggang ganun lang. Hindi personal. Di ba yun ang kailangan nating isipin? Siya ba ang iyong Panginoon at tagapagligtas? Hindi lang yung alam mo na dumating siya o alam mo na may Diyos, personal ba siyang dumating sa buhay mo? So, napakalalim, yung pinaghuhugutan. At makita nyo, sa isang nakaranas sa Panginoon, pwede nating sabihin na yung pananampalatayang binigay ng Diyos, simple lang naman Hindi siya komplikado. Pinaliwanag sa Biblia, kailangan makilala mo sarili mong makasalanan at magsisi ka sa harapan ng Diyos. Makita mong si Jesus lang ang tagapagligtas, wala nang iba, maliligtas ka. Simple lang sa isang lumalapit sa Diyos at kinikilos ang Panginoon. At yun ang kinatakutan ni Apostle Paul sa dami ng naganap sa mga Corinthian Christians. At pwedeng sa buhay natin, dami nang nangyari, ginawa natin komplikado lahat. Di ba? Yung mga Pharisees and Sadducees, yung mga reliyosong pinuno, dami lang idinagdag sa kautusan sa salita ng Diyos. Hindi naman yun ang sinabi. Pinakomplikado nila, pinahirap. 2 Corinthians 11:3. Ito sabi niya, 2 Corinthians 11:3. But I fear, lest my enemies, as the serpent beguiled Eve through his craftiness, so your minds should be corrupted from the simplicity that is in Christ. Nagkaroon siya ng takot Sabi niya, ngunit ako'y natatakot na kung paanong si Eva ay dinaya ng sa pamamagitan ng kanyang katusuhan, ang inyong mga pag-iisip ay mailigaw mula sa katapatan at kadalisayan kay Kristo. Pwedeng naiba na. Marami nang ginamit ang kaaway at marami nang nadagdag, hindi na lang si Kristo ang sapat para sa iyo. Ang dami mo nang kailangan ngayon para makalapit sa Diyos o para mabuhay bilang isang Kristiyano. Mali. Nakakatakot yun. Para sa maraming Kristiyano, lalo na kung matagal na. Imbis na lumalim, lalong lumabnaw. And then, verse number 4, sapagkat kung may dumating na nangangaral ng ibang Jesus na hindi namin ipinangaral o kung kayo'y tumanggap ng ibang spirito na hindi ninyo tinanggap noon at ibang ebanghelyo na hindi ninyo tinanggap, kayo ay kaagad na napapasakop doon. Anong sinasabi niya? Dahil nga hindi kayo lumalalim sa Panginoon, hindi ang Espiritu nagkokontrol ng buhay niya. Pag may dumating lang na magaling-galing magturo, ang dali niyong madala. Yun ang kinakatakot natin. At kung tayo lumalalim sa Panginoon, dapat concern natin to, and even for our families at sa mga kapatiran. Bakit? Minsan, ang mga magulang, hindi na nila concern ng kanilang anak in the sense na mapalapit sa Diyos. Hindi na nila concern na Panginoon, iligtas niyo po sila. Ang concern na maraming magulang, maging matagumpay sila. They're so proud na na-achieve nila. Hindi masama yun. Nagsikap sila. Aanhin naman nila kung di nila kilala ang Diyos. Bigyan natin ng best. Makapag-aral sila, makapagtapos, maging maganda buhay. Okay yung walang problema because responsibilidad natin na huwag natin kakalimutan, pinakamahalaga pa rin yung totoong kaligtasan at relasyon sa Diyos. Wala tayong pagkakaiba sa mga magulang na walang pagkakilala sa Diyos kung ganun pa rin ang ating mindset at wala na si Kristo sa gitna ng ating pamilya, ng ating mga anak, ng ating asawa. Pareho na rin tayo. At doon natatakot si Apostle Paul na nangyayari sa kanila. Ganun din sa atin. So the first test is doctrinal test. Ibig sabihin, nakabatay dapat sa salita ng Diyos. Hindi kasi sinabi ni pastor o sinabi ni deacon o sinabi ng isang kapatid na matagal na nasan sa Bible. Lahat naman tayo dapat gano'n. Kaya maganda nagbubuklat ng Bible Kung naging habit nyo na basta makinig, ang sabi sa Bible, Revelation chapter 1 verse 3, mapalad ang mga nakikinig, nagbabasa at tumutupad sa mga nakasulat na hula dito. Ang pagpapala ng Diyos sa mga umuunawa, hinihingi ang karunungan ng Diyos at binabasa niya. Why? Paano mo madidistinguish na may nasabi siyang tama o mali? Di ba ganyan yung isang grupo? Kaya nga daw incomplete. Bakit? Basta sinabi ng ministro, bow.
Wala namang Biblia eh. Paano nila nalaman yung 90% opinion, 10% lang Bible, pero lahat mukhang Bible? Ganun yung karamihan, di ba? May epekto ito sa atin, mga kapatid. And so, yun yung negative. Hindi mo magagawa ito kung hindi sa pagkilos ng Espiritu ng Diyos. Pero ang positibo, eto naman, totoong kikilalanin mo ang Panginoong Jesucristo na Panginoon at tagapagligtas kapag ang Espiritu ng Diyos kumilos sa'yo. Magiging buhay mo na yun. Siya ang sentro, hindi na ikaw. At nung sinabi ito ni Apostle Paul, ang ibig sabihin dyan, may commitment ka na sa Kanya. Tandaan nyo hindi ito paroting. Alam nyo naman ang parot, pag tinuro mo yung magsalita, hello, hello, bakit ka? Bakit ka? Kahit ano, sasabihin, walang pagkaunawa. Maraming tao ganyan. At dyan nagkakamali ang marami. Sinabi naman ng bibig, kaya pinapatanggap. Problema, ganito, wala sa puso at hindi kilos ng Diyos. Pero yung totoong kinilos ng Panginoon, magagawa lang yan sa pamamagitan ng paggabay ng Espiritu ng Diyos. Papaunawa ng Panginoon. Sabi ko, di ba, parang biglang yung illustration natin, yung ting, may nagliwanag. Dati magulo, pero ngayon, nagliwanag dahil sa Espiritu ng Diyos. Yung salitang Lord is kurios sa Greek. At ito daw ang isa sa madalas ginagamit na salita sa New Testament para isalin yung salita sa Old Testament, yung tetragrammaton, yung 4 na letra nung nagpahayag ang Diyos kay Moses. Ang equivalent natin yung sinabi niya, I am Yahweh. Probably. Wala naman kasi siyang vowels. Sa iba, Jehovah. Pero yung pinakabanal na pangalan ng Diyos, ito yung ginagamit ngayon sa New Testament as Lord. Ibig sabihin, hindi mo lang narinig na natin to, ang Panginoong Jesucristo. Ganun ang mga boses, ano? Pero hindi siya Diyos. Paano mo siya naging Panginoon? Hindi nga siya Diyos. At marami din nagsabi, siya ang aking Panginoon. Pero ang buhay, liko-liko, ayaw sumunod. Ibig sabihin, may commitment. Dahil kinilos ka ng Espiritu, hindi mo lang basta siya sasabihin, isasapa pamuhay mo siya.